Dahil sa mga pangbabatikos ng Quadcom ng mga iba pang mga kongresista na di umano'y si dating Presidente Rodrigo Duterte ay takot na umatin sa hearing ng Quadcom tungkol sa war on drugs. Ito ang sabi ni Atty. Panelo na si dating Presidente ay dadalo sa hearing. Pakinggan natin ang pahayag ng dating spokesperson, Atty. Salvador Panelo. Ito yung announcement. Sa Miyerkules, the day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. At sigurado, maraming I can imagine kung anong mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uurungan ito. Alam niyo ba yan may kwento ko sa inyo, ha? Basta a-attend siya. At yung mga, kung wala rin lang kayong ginagawa, salubungin natin ang Presidente Duterte sa pagdalo niya dyan sa Batasang Pambansa, Batasang Pambansa. Lawyer ko sa Maynila, si Atty. Delgra, ang abogado ko sa Davao. Kayong dalawa, ang aking mga abogado ron. Siyempre nga ako, ikaw pa. Sigurado. Paano kung i-contempt nila si PRRD attorney? Unang-una, bakit i-contempt? wala naman dahilan kung bakit i-contempt. Pero anyway, may kikwento ko sa inyo. Alam niyo, nung prosecutor pa ito, nung fiscal pa siya, alam niyo ba na nagka-debate sila, nagka-argue sila dun sa presiding judge. Kasi pinagpipilitan ng judge noon sa Davao, yung maling batas, yung basa niya sa probisyon. Itong si Presidente Duterte, mataas ang nakuha nito. Kung hindi tayo nagkakamali, baka 100 yata o 99 ang nito. Ang grado sa criminal law sa bar exams. Kaya alam niya ang kanyang batas. Talagang sinasabi niya na, alam ko, mali ka. Pinagpipilitan ng judge. Madalit sabi, nagsisigawan na sila. Ang sabi ni Presidente Duterte, dahil ayaw tumigil itong judge, PI, sabi niya, ikaw, judge, doon tayo sa labas. Magbarilan na lang tayo. Kung pagpipilitan mo yung mali, barilan tayo doon sa labas. Yan. Edi, nakakuha siya ng katapat niya. Marami na hong hinamon ng barilan yan. Nakita niyo yung isang drug lord doon sa isang lugar. Pinunta niya. Pinaalis niya yung kanyang mga security. Yung presidente siya. Presidente siya. Pinunta niya, silang dalawa lang. Binaba niya yung baril niya. Sabi niya, alam mo, pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, magbarilan na lang tayong dalawa. Magpatayan tayo. Eto, bumunot ka. Nawala. Nawala na ako, umalis na. Umalis na yung isang drug lord doon. Basta para sa mga balabalita, masamang tao daw. Kaya busit na si Presidente Duterte. Kasi dami niyang naririnig. Kaya pinuntahan niya. Marami yung pang isang secretary, cabinet member sa Davao. Mayor siya. Pinuntahan niya rin doon sa Paganda Hotel. Hinamon niya rin ang barilan. Sabi niya, sinisira mo. Ang dami mo barilan tayo. Mabumunot ka. Nako, kaya kayong mga nandyan, maging magalang kayo kay Presidente Duterte. Huwag niyo siyang pupwersahin na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang pagtanong ninyo, magalang din kayong sasagutin. Pero kung babastusin niyo siya, he will engage you. Maniwala kayo. Pareho nung ginawa ni yung senadora doon, di ba? Pinipilit siya, pinipin down siya, hindi naman abogado. Kaya nabuliwan niya. Kasi maliho. Alam niyo, pag
Pag mali, mali. Huwag nyo nang pagpilitan. Ano yan? Nawala ng, hindi ko nawahan yan. Nawala ng, yung taong bundok, nawala ng karapatan. Pagkaya mo siya, tingnan natin. Tingnan natin yung tapang niya. Nagtatapang-tapangan. Tingnan natin. Dalawang di umanong nagmamagaling na killer at isang taong sinasabi nila ring killer. O, tingnan nga natin. Pero alam nyo, sa lahat ng nakita kong matapang, mabangis na tao, itong si Presidente Duterte, ang pinaka mabait, mahinahon, magalang, at mapagpatawad. Nakita nyo yung siya'y siniraan nung nasirang ama nitong kalaban niya ngayon sa pagka-mayor. Hindi niya ako pinatulan. Pinabayaan niya kahit na pamilya sinisiraan. Napakabait niya eh. Kasi siya, ang kanyang ang ugali niya, okay lang, siraan niyo ako. Pero wag niyong sisirain ang konstitusyon. Igalang niyo ang batas at huwag kayong mga api ng tao. Sapagkat pag kayo ng api, di na baling ako apihin niyo, sabi niya. Pero pag nangaabi kayo ng tao na walang kalaban-laban, maniwala kayo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Mabangis ako. O, yun o nakita ko talaga. Napaka-bait na tao. Napaka-humble. Magalangin. Magalang na tao. O, kaya hindi ba nung makilala ko siya hindi ko talaga siya tinantanan na hindi tumakbo Pangulo ng bansa. O kaya abangan nyo sa Miyerkules, darating siya ron bilang dating presidente ng bansa. At dahil makukulit itong mga ito at niyayabangan pa siya, nahamon pa siya, takot daw siya. Sabi niya nga, don't give me that shit. Hindi ako takot. Ayan po, ang pahayag ni dating spokesperson Salvador Fanilo. Anong sabi ni dating presidente? Hindi ako takot at darating siya ngayong Miyerkules. Subaybayan natin at panuorin natin.